Gia, aalis kami ng daddy mo ngayon. Ikaw na munang bahala sa bahay Sabi ng ina ni Gia sa kanya. Always lock the door and always make sure na alerto ang mga security. Ikaw lang mag-isa dito, pati yung mga maids. Mag-iingat ka. Opo, mommy. Hinalikan ni Gia ang kanyang ina. Mag-ingat po kayo ni daddy. Huwag kang mag-alala. Ibibili ka namin ng favorite mo. Sabi naman ng ama ni Gia. Aalis na kami anak. Ingat ka dito. Tinanguan lang ni Gia ang mga magulang. Lumabas ang mga magulang ng dalaga at tuluyang umalis na. Nang makita ni Gia na wala na ang kanyang mga magulang, ay kaagad niyang kinuha ang cellphone niya at tinawagan ng kasintahan. Yes, babe. Malambing na tanong ng binata sa kanya nang sagutin nito ang tawag. You need food? Oo. Wala sila mommy at daddy. Mga maids lang ang kasama ko. Mukhang alam ko na yan. Natawa si Marky. Okay, pupunta na ako. Magdadala akong pagkain. Thank you. I love you. I love you, babe. Sikretong may relasyon ng dalagang si Gia sa bilyonaryong si Marky na kaibigan ng kanyang kapatid. Hindi pwedeng malaman ng kuya niya ang relasyon nila dahil may mga rules sa mga ito. Pinigilan naman ni Gia ang nararamdaman niya para sa binata. Pero mahal niya talaga ito. Handa niyang harapin ang galit ng kanyang kapatid makasama lang ang binata. Ilang sandali pang naghintay si Gia bago dumating si Marky. Kaagad niya itong sinalubong at hinalikan. Sigurado kang hindi uuwi si Gio? Tanong ni Marky sa dalaga. Malalagot tayong dalawa dun. Sigurado ako. Tara, dun tayo sa kwarto ko. Umakyat ang dalawa patungong kwarto ni Gia. Kaagad na binuksan ni Gia ang pagkaing binili ng kanyang kasintahan para sa kanya. Kaya mo lang naman ako sinagot para may taga-deliver ka ng pagkain Biro ni Marky sa kanyang girlfriend. Natawa si Gia. Mali. Sinagot kita kasi mayaman ka at maraming pambili ng pagkain. Natawa lang ang binatang si Marky bago hinalikan ng kasintahan. Binuksan ni Marky ang TV at nahiga sa kama habang ang kasintahan naman ay sarap na sarap sa pagkaing dala niya. I have a business trip to do in Paris next week. I'm with Nina. Sabi ni Marky sa dalaga. Natigilan si Gia sa pagkain at tila nawala ng gana dahil sa sinabi ng binatang si Marky. Si Nina ay ang nais ipakasal ng mga magulang ni Marky sa kanya. At alam ni Gia na mahal din ng dalagang si Nina si Marky. Hey, don't be jealous. Hinawakan ni Marky ang kamay ng kasintahan. Gusto mo sumama ka? Napangiti si Gia. Talaga? Isasama mo ko? Oo. Siguradong iiyak ka ng iiyak hanggat hindi ako nakakabalik. Isasama na lang kita. Thank you. Patalo na niyakap ni Gia ang kasintahan. Ako nang bahala sa palusot. Love na love mo talaga ako, no? Ikaw lang naman talaga ang love ko. Hindi mo alam kung gaano ako kabaliw pagdating sa'yo. Tugon ni Marky at hinapit sa bewang ang kasintahan. Pinanggigilan ni Gia ang pisngi nito at hinalikan nito sa labi. Tumugon naman ang binata sa halikan ng kanyang kasintahan. Gia? Pareho silang natigilan nang marinig lang ang boses ni Gio, na kapatid ni Gia at kaibigan ni Marky. Are you there? Gising ka pa? Si Kuya, magtago ka. Tarantang tumayo si Gia. Saan? Sabi mo hindi uuwi si Gio. Hindi ko rin naman inaasahan na uuwi siya. Sa closet ko, try mong pagkasya yun ang sarili mo. Pinasok ni Gia ang kasintahan sa closet niya. Hindi pa ito magkasya at pinilit niya lamang. Sakto namang bumukas ang pinto ng kwarto ng dalaga na ikinakaba niya lalo. Kuya, kala ko hindi ka uuwi. Why are you so surprised? May ginagawa ka bang kalokohan? Ano namang gagawin ko? Nilapitan ni Gia ang kapatid.
Gusto mong kumain? Marami akong pagkain. Lumabas ka? Tanong ng kapatid niya. Nagpa-deliver. May kailangan ka pa ba, kuya? May gagawin pa kasi ako. I'm just checking on you. Aalis na ako. Tawagan mo ako kapag may problema. Oo, kuya. Hinalikan muna ni Gio ang kapatid sa noo bago lumabas. Napahinga naman ng malalim si Gia bago ilak ang pinto at balikan ang kasintahan niya na nagtatago sa closet. Umalis na siya. Labas ka na. Ang sarap palang tumambay dito. Nag-init ang pisngi ni Gia nang makitang hawak ng binata ang kanyang pink na panty. Ang bango tapos makikita ko pa itong favorite ko sa mga suot mo. Che! Hinampas ni Gia ang kasintahan bago agawin ang panty niya sa binata. Natatawang lumabas naman sa closet si Marky. Inunat-unat nito ang mga braso niyang nangawit. Nakakakaba yun? Sige na, kumain ka na, magpapalit lang ako ng damit. Tumayo lang si Gia at bumalik sa kama para ipagpatuloy ang pagkain. Si Marky naman ay nagtungo sa banyo para maglinis ng katawan at magbihis. Nang makalabas ng binata, ay napatawan na lamang siya nang makitang hindi pa tapos kumain ang kanyang kasintahan. Takaw mo talaga, sabi ni Marky at tinabihan ng dalaga. Kapag natapos ko ng bahay natin, bibili na kaagad ako ng stock para sa'yo. Bago tayo lumipat doon, dapat hindi na patago ang relasyon natin ha. Sumandal si Gia sa binata habang umiinom. Bakit pa kasi may rules kayo? Hindi ko nga rin alam eh. Don't worry, kapag naayos na ang lahat, hindi na tayo magiging tago. Ipapa-billboard ko na, may relasyon tayong dalawa. Pero paano yun? Sinina ang gusto ng mga magulang mo para sa'yo. Malungkot na tanong ng dalaga. Yumakap naman si Marky sa bewang niya at hinalikan siya sa balikat. Wala silang magagawa kung ikaw ang mahal ko. Kung gusto nila si Nina, silang magpakasal dun. Basta ako, hindi ako aakyat ng altar na hindi kasama si Gia Ramirez at hindi siya yung pakakasalan ko. Ang galing mo talaga, mambola. Kinurot ni Gia ang pisngi ng binata at hinalikan nito sa labi. Ikain mo na lang yan at baka ikaw makain ko. Biro ng binata sa kanya. Tumawa lang si Gia at nagpatuloy sa pagkain habang nanonood ng telebisyon. Nang lumalim na ang gabi ay napagdesisyonan na nilang matulog. May nagagalit sa ibaba mo. Bulong ni Gia kay Marky. Pwede naman natin gawin yun. Huwag mong pansinin. Hindi natin gagawin yun hanggat hindi tayo kasal. Napangiti na lang si Gia at mas lalong sumiksik sa binata. Mas lalo niyang minamahal ang binata dahil sa pagiging marespeto nito sa kanya. Pasok na ako. Paalam ni Marky sa dalaga. Punta ka mamaya sa office ko ah. I love you. Ingat ka. I love you. Hinalikan ni Gia ang binata. Dadalhan kita ng pagkain mamaya. Tumango lang ito bago sumakay sa kotse at mag-drive paalis. Pumasok naman si Gia sa bahay nila at dumiretso sa kanyang kwarto. Nilinis niya ang mga kalat nila kagabi ni Marky at inayos niya ang kama. Kahit na may mga maid sila, ay mas gusto pa rin ni Gia na hindi siya pinagsisilbihan. Sinasanay niya kasi ang sarili na matuto sa mga gawain para alam na niya ang gagawin kapag mag-asawa na sila ni Marky. Manang, ako po ang magluluto. Lulutuan ko po si Marky. Ang swerte talaga ni Marky sa'yo. Nagtanong pala sa akin si Gio kung pumunta dito si Marky. Nakakahalata na ang kapatid mo. Tanging makakatulong lang sa bahay nila Gia ang nakakaalam ng relasyon niya sa binatang si Marky. Hayaan niyo po siya. Alam ko pong alam rin naman ni Kuya ang tungkol sa amin ni Marky, hindi lang siya kumikibo. Napailing si Manang. O siya, maglalaba lang ako. Galingan mo sa pagluluto para sa future husband mo. Natawa lang si Gia at nagsimula ng lutuin ng mga pagkain na paborito ni Marky. Hindi siya gaanong magaling sa pagluluto, pero palagi siyang pinupuri ni Marky at palagi nitong inuubos ang luto niya. Nang matapos siya sa pagluluto,
ay kaagad siyang naglagay sa Tupperware na malaki. Dinamihan niya ang dala niya dahil doon na rin siya kakain. Manang, alis na po ako. Nakapagluto na po ako ng pagkain niyo. Pagtiyagaan niyo na lang po. Mag-iingat ka, sabi ni Manang. Agad na sumakay si Gia sa sasakyan nila. Hindi siya marunong mag-drive, kaya naabala pa niya ang guard nila para sa paghatid. Salamat po sa paghatid. Ingat po kayo sa pag-uwi, sabi ni Gia na makababa. Dumiretso si Gia sa loob ng company ni Marky. Hindi na siya hiningan pa ng ID dahil kilala naman siya ng mga tao sa loob. Sumakay si Gia sa elevator at hindi niya inaasahan ang kanyang makakasabay. Pupuntahan mo rin si Marky? Tanong sa kanya ni Nina. Hahatiran mo siya ng pagkain? If I were you, huwag mo nang ituloy. Dahil may hinanda na ako para sa fiancé ko. Nagsasayang ka lang ng oras. Napayuko si Gia at naitago ang dala niya. Nang bumukas ang elevator ay lumabas si Nina. Kaagad namang sumunod si Gia. Marky! Napalingon na lang si Gia kay Nina na sinalubong ang boyfriend niya palabas na opisina. I bought some foods for you. Sabi kasi nila tita, madalang kang kumain. I appreciate your effort. Dumako ang tingin ni Marky sa kasintahan. May kakainin na kasi ako, my girlfriend brought foods for me. Iuwi mo na lang yan. Marky, I work hard for this food. Maktol ni Nina. Ako ang fiancé mo. Ako dapat ang pinipili mo. Fiancé ka ng mga magulang ko, hindi ako. Iniwanan ni Marky ang dalaga at nilapitan ng kasintahan. Sasalubungin dapat kita. Nakaakit ka na pala. Ngumiti si Gia. Mukhang mas masarap yung pagkaing dala niya. Bakit yung akin ang pinili mo? Kasi mas masarap ka. Tugon ng binata na ikinatawa ng dalaga. Hinawakan ni Marky ang kamay ng kasintahan at hinila papasok ng opisina. Nginisihan pa ni Gia ang dalagang si Nina bago sila tuluyang makapasok sa opisina. Napaupo si Gia sa sofa at inihanda ang pagkain na dala para sa binata. Wow, ang mga favorite ko na. Talaga namang mahal na mahal ako ng girlfriend ko na yan. Ewan ko lang kung mahal mo pa ako kapag natikman mo ang mga luto ko. Biro ni Gia sa kanyang kasintahan. Kinuha naman ni Marky ang kutsara at tinikman ang mga niluto ng dalaga. May nasobrahan sa asin, may matabang, pero edible naman at mukhang hindi siya magkakasakit. Nag-i-improve ka na ha? Sumasarap na ang mga luto mo. Siyempre, nagpa-practice talaga ako para sa'yo. Kain na tayo? Proud na sabi ni Gia. Kumain ang dalawa. Napapatitig na lang si Marky sa kanyang magandang kasintahan na sayang-saya sa kanyang pagkain. Gia, anong mas mahal mo? Or wait, let me correct myself. Sinong mas mahal mo? Ang pagkain o ako? Tanong ni Marky kay Gia. Huwag mo naman akong pahirapan. Kung mahal mo ako, hindi mo ako pahihirapan ng ganito. Natawa naman si Marky at pinanggigilan ng pisngi ng dalaga. Siyang-siya talaga siya tuwing pinagtitripan niya ito. Ready ka na ba sa pag-alis natin? Ako kasi ready na. Ready na ako mag-travel kasama ang magandang mahal ko. Ready na rin ako. Kaso kasama natin si Nina. Baka magka-problema. Wala yan, sabi ni Marky at tumakbay sa kanya. Akong bahala, babe. Tinanguan lang ni Gia ang binata bago magpatuloy sa pagkain. Nang matapos sila, ay bumalik si Marky sa trabaho. Samantalang si Gia naman ay nahiga sa sofa. Focus na focus si Marky sa trabaho at nang lingunin niya ang kanyang girlfriend ay natutulog na ito. Natawa naman si Marky bago ito lapitan at ayusin ang pagkakahiga. Hinalikan niya ito sa noo. Mahal na mahal kita. Handa akong isuko ang lahat makasama lang kita. Alam ba nila tita na pupunta kang Paris? Tanong ni Marky sa kasintahan nang masundo niya ito sa labas ng village.
Baka hanapin ka nila. Nagpaalam naman ako. Kaso, sabi ko sa Batangas lang. Natawa si Marky. Grabe ka na talaga, Gia Ramirez. Handang gawin ang lahat, makasama ka lang. Sabi ni Gia at kumindat. Nang makarating sa airport, ay agad bumaba ang dalawa. Kita tayo sa plane. Sabi ni Marky at hinalikan ng dalaga. Baka ma-headline tayo. Makita pa ng kuya mo. Kapag nagkataon, wala na tayong babalikan sa Pilipinas. Sabi naman ni Gia. Naunang pumasok sa loob ng airport ang binatang si Marky. Sumunod naman si Gia. Hindi maiwasang mainis ni Gia nang makitang kasama ni Marky ang dalagang si Nina. Mas lalo siyang nainis nang kumapit si Nina sa braso ng boyfriend niya. Nang makapasok sila ng eroplano, ay nakita ni Gia ang nakaupo na binata. Nakita niyang paupo na si Nina sa tabi ng kasintahan niya, kaya agad siyang madali palapit doon at inunahan ng dalaga sa pag-upo. That's my seat? Inis na sabi ni Nina. Seat ko kaya to? Sagot ni Gia at pinakita ang seat number niya. Ako dito. Ako ang katabi ng boyfriend ko. You're just his girlfriend. Fiancé ako. Inis na sabi ni Nina. Pero ako ang mahal. Doon ka na sa seat mo. Enjoy ka sa biyahe. Padabog namang umalis si Nina. Napahagik-gik lang si Gia na ikinatawa ni Marky. You slay these past few days? Tumatapang na masyado ang girlfriend ko. Halatang mahal na mahal ako. Hinalikan mo na ako, kaya hindi na kita pwedeng pakawalan. Banat ni Gia. Gusto mong ipasuntok kita kay Kuya Gio? Susuntokin naman talaga ako ng kuya mo kapag nalaman nilang may relasyon tayo. Pareho silang napatawa dalawa. Marky, nagugutom ako. May pagkain ba dito? Tumawag ng flight attendant si Marky. Nang hingi ng pagkain ng binata na ikinangiti naman ni Gia. Siguro kung pwedeng magdala ng snacks, isang buong grocery store ang dadalhin mo. Biro ni Marky sa dalaga. Bakit kasi bawal eh? Hindi ba nila alam na may mga pasaherong nagugutom? Sobrang bitin kayo ng pagkain binibigay nila. Marinig ka ng mga FA. Baka bigla tayong pababain sa ere. Chill ka lang, Gia. Masyado ka namang high blood. Ngumisi lang si Gia at yumakap sa kanya. Nang dumating ang pagkain ay hindi na pinansin ni Gia ang kasintahan at nag-focus na lang dito. Ganyan ka rin kaya kagana kapag ako nang nakahain? Malokong tanong ni Marky kay Gia. Depende. Depende kung masarap ka. Pakikisakay naman ng dalaga sa binata. Mukhang kailangan ko maligo ng Mang Tomas. Favorite mo yun, di ba? Tumawa si Gia at pinasakan ng pagkain ng bibig ng binata. Nang matapos sa pagkain si Gia ay kaagad na siyang sumandal sa binata at natulog. Ibang klase ka talaga. Tulog ka lang dyan, mahal ko. Napatigil si Marky nang biglang tumunog ang cellphone niya. Bahagya pa itong nataranta nang makitang tumatawag si Gia sa group chat nila. Bakit off-cam ka, Marky? Mukhang may ginagawa kang kalokohan ah. Sira, nasa plane kasi ako. May katabi ako maganda. Baka agawin niyo pa. Bakit ko agawin yan? Yan ba ang mahal ko? Tanong ni Vince. Akala ko ba si Gia ang type mo? Tanong bigla ni Vincent. Napahagik-gik naman si Marky at napatingin sa dalagang naghihilik sa gilid niya. Kamukha nga ni Gia itong katabi ko eh. Sabi ni Marky. I'm here, Marky. Huwag kang magkakamali. Seryosong sabi ni Gio. Papayag na ako sa inyo ni Gia kapag pumayag sila Vince at Vincent para sa amin ni Viela. Tinatapos ko na ang usapan. Sabay na sabi ni na Vince at Vincent pagkatapos ay pinatay ang tawag. I know that you're with my sister. Make sure to bring her back safe. Ihanda mo rin ang mukha mo dahil masasapa kita. Asa ka namang hahayaan ni Gia na sapakin mo ko. Binuksan ni Marky ang camera at itinapat kay Gia. Ganda no? Panis ka sa mahal ko. Ngumisi si Gio at ibinaling ang camera sa isang gilid. Napangisi na lang si Marky nang bumungad sa kanya si Viela na kumakain. She's beautiful and she
will be my bride. Si Gia rin ang magiging bride ko. As if I would let that happen. Nakangising sabi ni Gio. Pangit mo ka, Banding. Pinatay ni Marky ang tawag at itinabi ang kanyang cellphone bago isinandal ang ulo sa kanyang kasintahan. Natulog na lang din si Marky dahil kailangan niya ng lakas para sa kakulitan ng dalaga mamaya. Nang magising ang dalawa, ay palanding na ang eroplano. Umayos sila ng upo. Mukhang mangungulit ka mamaya. Ang tagal mo pong natulog eh. Nagugutom na ako. Nakakagutom ang biyahe, Marky. Natawa ang binata. Kakain ka agad tayo kapag nakababa na. Nang makalanding ang eroplano, ay kaagad na tumayo ang dalawa at bumaba. Hindi na nila pinansin si Nina dahil busy ito sa pakikipag-usap sa isang lalaking foreigner. Hindi ba mawawala si Nina? Tanong ni Gia sa binata. She's busy with her future love life. Sagot ni Marky na bitbit ang maleta nila. Let's go. Lumabas sila ng airport at kaagad na pumara ng taxi. Ilang saglit lang ay huminto sila sa isang hotel. Akala ko ba kakain muna tayo? Nakasimangot na tanong ni Gia. May restaurant sa loob. Kakain muna tayo bago tayo pumunta sa room natin. Sagot ni Marky. Pumasok ang dalawa sa hotel at tumiretso sa restaurant. Kaagad na umorder si Marky nang makaupo sila. Anong gusto mong gawin pagkatapos? Swimming? Shopping? Maglalaro lang ako sa hotel. O kaya maglalambingan lang tayong dalawa. Yung lambing mo na yan, nakakasakit ng puson eh. Pinapatigas mo si Buddy tapos pagtatawanan mo ko. Ginusto ni Gia ang kamay ng binata. Yan ang sagot sa masakit mong puson. Kulit mo? Kinurot ni Marky ang pisngi ng dalaga. Pakasalan na kaya kita? Sige, ngayon na ba? Mamamanhikan muna ako. Baka bigla akong barilin ng kapatid mo at ng tatay mo. Darating din tayo dyan, babe. Hindi na lang kumibo si Gia at nagpatuloy na lang sa pagkain. Kung papipiliin kasi ang dalaga, mas pipiliin niya ang pagkain kaysa sa lalaking mahal niya. Matagal ang meeting mo? Inaantok na tanong ni Gia kay Marky na nakabihis na. Sama ako. Umiling ang binata. Wag na, magpahinga ka na lang. Saglit lang naman. Wala akong kasama dito. Paano kung magutom ako? Tumawa si Marky at parang batang binuhat ang dalaga. Gia, marami akong pinahatid na pagkain dito. Saglit lang ang meeting ko tapos magsha-shopping tayo. Tumango si Gia. Ibaba mo na ako. Baka magusot ang suit mo. Isipin ng ka-meeting mo, may ginawa ka pang milagro. Tumawa si Marky at ibinaba ang kanyang nobya. Una na ako Kapag may kailangan katawagan mo lang ako. I love you. I love you. Ingat ka sa biyahe mo. Ngumiti naman si Marky sa dalaga bago ito tuluyang umalis. Saglit namang nagmuni-muni si Gia bago tumayo at maghilamos. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina. Agad kuminang ang mga mata ng dalaga na makita ang maraming pagkain na nakahain sa mesa. Tinext si Marky para sabihan ng I love you bago siya nagsimulang kumain. Nang matapos siya ay kaagad niyang niligpit ang pinagkainan bago magtungo sa sala at manood ng TV habang kumakain ng chips. Nasa ganoong posisyon nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang kinuha iyon at tiningnan kung sinong tumatawag. Ang mga kaibigan niya. Nag-aaya ang mga ito ng video call. Napangiti si Gia at kaagad na sinagot ang tawag. Hello, nasa Paris ako ngayon kasama ko si Marky. Napataas ang kilay ni Iya. Grabe, gumaganyan ka na Isumbong kaya kita kay Kuya Gio. Ngumisi si Gia. Okay lang. Sasabihin ko na lang kay Vince na may anak kayong kambal. Huli ka na, alam na ni Vince. Sumimangot si Iya. Ang daldal kasi ng isa dyan, hindi ko sinasabing si Viela yun Ngumisi si Viela. By the way, kinidnap ko pala si Gio. Nabwisit ako sa mga kakambal ko kaya ako nang nag-adjust. Gagawin ko ang lahat makasama lang ang minamahal ko. Kaya pala bad trip si Vincent. Sabi naman ni Rika. Sa sobrang bad trip, nakailang rounds kami.
Bastos? Singhal ni Gia sa kaibigan. Baka mabugbog ang baby niyo. Hindi pa yan. May mga buntis talagang horny. You know, they love dilig. Enough. Ano na palang nangyari sa sinasabi niyang puputulin niyo ang rules nila Kuya Gio? Pumayag na si Vince. Sagot ni Iya. Handa niya raw ibaba ang pride niya para lang makasama niya kami. Pabebe lang yun. Basta, masaya kami ni Gio. Magpapakasal na nga kami kapag nakabalik kami. Speed naman, wala man lang ligawan? Tanong ni Rika. Ligawan? Malapit na kaming lumagpas ng kalendaryo kaya cancel na ang ligaw. At isa pa, sa tagal namin magkakilala ni Gio, para na rin siyang nanligaw sa akin. Sabi ni Viela. Ilang saglit pang nakipag-usap si Gia sa mga kaibigan bago siya magpaalam. Napanguso na lang siya at napahiga sa sofa. Namimiss niya na si Marky. Gusto niya makasama ang kasintahan. Biglang bumukas ang pinto ng hotel. Agad na tumayo si Gia at patakbong yumakap sa lalaking pumasok. Masyado mo yata ako na-miss. Kumain ka na? Hindi pa. Busog pa ako. Kanina pa kasi ako kumakain. Ikaw kumain ka na? Hindi pa. Busog pa rin kasi ako. Sagot ni Marky at humiwalay sa yakap. Gusto mo mag-shopping? Sulitin na natin at uuwi na rin tayo bukas ng gabi. Mahal ang tinda dito. Baka mamulubi ka kapag pumayag ako sa shopping na alok mo. May dinukot si Marky sa kanyang bulsa at ipinakita sa nobya ang isang black card. Well, you have a rich, hot boyfriend. Come on, let's go shopping. Teka, magpapalit lang ako. No need, maganda ka na. Hinawakan ni Marky ang kamay ng dalaga. Come on my babe, let's go shopping. Lumabas ng dalawa ng hotel at agad pumara ng taxi. Bahagya pang napanguso si Gia nang pasadahan niya ng kanyang suot. Pajama at malaking t-shirt ang suot niya. Wala pa rin siyang ligo. Hindi ba ako mabantot? Hindi pa rin ako naliligo eh. Mabango ka. Ikaw lang ang pinakamabangong babae sa mundo. Medyo OA tayo sa bagay na yan, tol. Pareho na lang natawa ang dalaga at napailing. Nang makarating sa mall, ay agad na bumaba ang dalawa at pumasok sa loob. Bumili ka lang ng mga gusto mo. Pwede mo rin uwian ang kambal ni Vince at ang mga kaibigan mo. Alam mong may anak si Vince? Tanong ni Gia. Ngumisi si Marky. Mas lamang ako ng pagiging tsismoso kumpara sa'yo. Natawa na lang si Gia at nagsimulang mamili. Hindi niya nilimitahan ang sarili sa pamimili dahil siguradong tatayo si Marky at kukuhanin lahat ng tinda sa store. Nang matapos silang mamili, ay nagtungo na sila sa isang restaurant. Si Marky ang may bitbit na mga pinamili ng dalaga, kaya nagbuka itong bodyguard. Kulang 1 million na lahat ng binili ko? Gulat na tanong ni Gia habang kumakain. Don't be shocked. Yan ang pinakamurang shopping mo. Magkukwit na talaga ako sa shopping. Mas magpo-focus na ako sa bahay natin at soon to be wedding natin. Kaya ko namang pagtrabahuhan. No. Partner tayo. Kaya dapat partner din sa gastos. Ayokong puro ikaw, okay? Ngumiti si Marky. Kung yan ang gusto ng misis ko, may magagawa pa ba ako? Ngumisi lamang si Gia bago kindatan ng binata. I'm home! Masayang sigaw ni Gia nang makapasok siya sa loob ng bahay nila. I thought you're going to Batangas. Tumikwas sa isang kilay ng ina ni Gia. Kaya pala ang post ni Marky sa IG ay magkasama kayo sa Paris. Marunong ka mag-IG? Gulat na tanong ni Gia sa kanyang ina. Anong tingin mo sa akin, matanda? Gusto sanang tumango ni Gia, kaya lang mas lalo siyang pagagalitan ng ina. Alam mo naman sigurong may fiancé na si Marky, di ba? Tumango ang dalaga. Opo. Pero nakipagrelasyon ka pa rin sa kanya? Tanong naman ng ama ni Gia. Hindi naman mahal ni Marky si Nina. Ngumusto si Gia. At saka may nakilalang afam si Nina sa Paris. Getting to know each other na sila nung afam. Alam ba ng kuya mo ang relasyon niyo ni Marky? Doon ka sasabit. Sasabihin ko naman po kay kuya. Sagot ni Gia.
Malapit na nga pong matapos ang bahay namin ni Marky. Pagkatapos po nun magpapakasal na kami. Nagplano na agad kayo? Pero hindi pa kayo legal both sides? Gia, mas mabuting ayusin niyo muna ang lahat. Mas maiging ipakilala ka muna ni Marky sa mga magulang niya. Huwag po kayong mag-alala. Kami na ang bahala ni Marky sa lahat. Iniabot ni Gia ang 3 paper bag sa kanyang ina. Pasalubong ko po sa inyo ni Daddy. Pasabihan po si Manang na pahinging pagkain. Pagod ako, Mami, kaya sa kwarto na lang po ako kakain. Sige, magpahinga ka na. Umakyat na si Gia sa kanyang kwarto. Inilapag niya ang pinamili niya. Bago umuwi ang dalaga ay idinaan muna niya ang mga pasalubong sa bahay ng mga kaibigan. Wala si Viela sa kanila kaya iniabot niya na lamang ito kay Vince. Nagpalit ng damit si Gia at lumundag sa kama. Bumukas naman ang pinto at pumasok si Manang, dala ang pagkain ng dalaga. Salamat po. Ayun po yung pasalubong nyo. Tigi-isa po kayo. Masyado mo naman kaming ini-spoil. Maraming salamat sa bunso namin na yan. Kain na rin po kayo, Manang. Ngumiti lang si Manang bago kunin ang mga pasalubong at lumabas. Nagsimula namang kumain si Gia habang nanonood ng TV. Biglang tumunog ang cellphone niya kaya agad kinuha ni Gia iyon at sinagot ang tawag. Yes? Tanong niya sa novyo na ka-FaceTime niya ngayon. Pakasal na tayo. Minamadali ng mga magulang ko yung kasal namin ni Nina. Anong sabi ni Nina? Tanong ni Gia. Umangal siya na ikinagulat ng lahat pero pinagalitan siya ng mami niya. Sagot ni Marky. Hindi lang daw nila itutuloy yung kasal kapag may naiharap akong asawa sa kanila next week. What if ipakilala mo ako sa kanila? Hindi naniniwala ang mga magulang ko. Sinabi kong girlfriend kita pero hindi sila naniniwala. Kapatid lang daw ang turing ko sa'yo noon kaya imposible raw. Natawa si Gia. Sige, pakasal na tayo next week. Saan mo ba gusto? It's a surprise wedding. Mag-ready na lang sila sa matinding pasabog ko. Hindi naman utot yung pasabog mo, no? Biro ni Gia. You're eating, Gia. Nandyan ba sila, tita? Gusto kitang puntahan. Tapos, kapag nagalit ng kaibigan mo, ako ang sisisihin mo. Bumawi ka after kasal. Ngumisi si Marky. Huwag kang magsalita ng ganyan at baka magsisi ka, babe. Natawa si Gia. Kumain ka na ba? Tumango ang binata. Gusto ko magpahinga kaso hindi ako makatulog. Gusto ko kasing naririnig ang boses mo at gusto kong kayakap ka. Sige na, matulog ka na. Hindi ko papatayin ng tawag at magsasalita lang ako. Sabi ni Gia sa kasintahan. Ngumiti naman si Marky at kaagad na nahiga. Napatitig na lang si Gia sa mukha ng binata. Kahit papagod ang itsura nito, ay hindi pa rin maalis ang pagiging gwapo nito. Ang pogi mo, hindi na ako nagtaka kung bakit marami akong kaagaw sa'yo noon. Buti na lang pala at ako ang nagwagi. Ang dami ko rin kayang kaagaw sa'yo. Kung hindi ko pa tinakot ang mga yon, hindi sila titigil eh. Ang tagal na rin pala, no? Halos 8 years na rin tayo. 8 years na patagong minamahal ang isa't isa dahil kay Kuya Gio. And next week, hindi na tayo patago. Magugulat ka dahil worldwide ang makakaalam na may relasyon tayo. Sige na, kumain ka na. Babantayan na lang kita. Nagpatuloy sa pagkain ng dalagang si Gia. Nang matapos siya, ay nagpaalam siya saglit sa binata para ibaba ang pinagkainan at hugasan. Manang, kanina po itong ice cream sa fridge? Tanong ni Gia na naglalagay na sa baso. Binili ng mami mo kanina para sa akin. Kumuha ka lang kung gusto mo. Hindi ko naman mauubos yan. Nakakuha na po ako. Thank you po. Magpahinga na po kayo kapag tapos na kayo. Umakyat muli si Gia sa kwarto. At pagtingin niya sa screen ng cellphone, ay natutulog na ang kanyang kasintahan. Napailing na lang si Gia at mahinang natawa. Hindi niya pinatay ang screen at tinitigan lang ang binatang natutulog habang kumakain ng ice cream. Masyado siyang lunod sa pagmamahal sa binata at alam niya hindi siya mabubuhay kapag wala ang binata sa kanyang piling. San tayo tatambay? Day off ko ngayon, kaya pwede mo ako masolo. Hindi pwedeng sa bahay dahil nandun sila mami.
Doon tayo sa bahay ni Kuya sa Bulacan. Maganda doon at tahimik. Sige, bibili ba tayo ng pagkain mo o doon na? Doon na lang, sobrang lapit ng palengke doon eh. Agad nag-drive si Marky patungong Bulacan. Siyempre, hindi pa rin nawala ang pag-stop nila sa drive-thru dahil ginutom na naman si Gia. Hindi ka pa naglilihi, ganyan ka na kumain. Paano pa kaya kapag naglihi ka na? Natatawang sabi ni Marky. At least, pagkain lang ang kaagaw mo sa akin. Sagot ni Gia at tinapat ang fries sa bibig ng binata. Ngumanga naman ang binata at kinain yung fries. Ilang saglit pa ay nakarating na sila sa bahay ni Gio sa Bulacan. Bumaba ang dalawa at pumasok sa loob pero natigilan sila na bumungad sa kanila si Gio at Viela. Hindi naman alam ni Gia ang ire-react. Let's talk, sabi ni Gio kay Marky. Nagtungo ang dalawang binata sa kusina kaya naiwan ang magkaibigang sina Viela at Gia sa sala. Dito na nagtatapos ang rules nila. Nakangiting sabi ni Viela. Tinawagan ng dalawa ang dalawa pa nilang kaibigan. Gusto nilang tapusin ang rules ng mga binata at para makasama na rin nila ang mga taong minamahal nila. Matagal nang alam ni Gio ang tungkol sa atin. Nakangiting sabi ni Marky na bahagya ay kinagulat ni Gia. Alam niya nga rin na kasama kita sa Paris kaya hindi siya nag-react nung pinost ko ang picture natin sa IG ko. So legal na pala tayo kay Kuya? Hindi pa. Hindi kayo naging legal. Dahil hindi naman kayo formal na nagpakilala at nagpaalam. Hindi mo naman kasi kami tatanggapin kung ipapakilala ko siya bilang girlfriend ko. Sagot ni Marky. Mahal ako ni Marky, Kuya. He always spoils me, lalo na sa food. Master ako ng kaibigan mo, Kuya. Napatigil lang sila sa pag-uusap nang dumating pa ang iba pa nilang kaibigan. Hindi maipaliwanag ni Gia at ng mga kaibigan niya ang saya nang sa wakas mawala na ang rules ng mga kalalakihan. Pwede na kami maging public ni Marky, sabi ni Gia habang masaganang kumakain ng pagkain. Pero may problema ka pa sa magiging biyanan mo, sabi ni Viela. Napagplanuhan na namin ni Marky yan. Chill lang kayo. Nag-usap-usap ang magkakaibigan bago sila magsitulog. Kinabukasan ay maaga silang umalis ng Bulacan at saglit na dumaan kina Viela bago magtungo sa isang boutique shop. Kahit surprise ang wedding natin, gusto ko ikaw ang pipili ng susuotin mo. Pumili ka na. Ngumiti si Gia. Thank you, Pogi. Nagsimula nang mamili si Gia at si Marky naman ay tahimik na naghihintay sa dalaga. Napili naman ni Gia ang isang simpleng wedding dress na talaga namang bumagay sa kanya ng kanyang isukat. May napili na ako, ipapadeliver na lang nila sa bahay namin. Pipili naman ako ng suit, sabi ni Marky at nagsimulang pumili. Nang makapili ang binata ay nagtungo na ang dalawa sa counter at nagbayad. Si Marky ang nagbayad ng susuotin ng dalaga at si Gia naman ang nagbayad sa susuotin ng binata. Tayang gastos. Ano namang pupuntahan natin? Ikaw, may gusto ka pa bang puntahan? Tanong sa kanya ng binata. Samgyup. Sagot ng dalaga at itinaas baba ang kanyang kilay. Masarap ang samgyup ngayon. At saka, masusulit ang pera mo dahil gutom na ako. What my baby wants, my baby gets. Kinindatan ni Marky ang kasintahan bago paandarin ng sasakyan. Nagtungo sila sa kanilang favorite na samgyup restaurant at doon kumain. Ang sarap. Kumain ka rin. Ako naman na magluluto. Tumango lang si Marky at nagsimulang kumain. Pinabayaan niya ang kasintahan na mag-ihaw ng karne. Marky, invited ba ang mga kaibigan ko sa kasal natin? Tanong ng dalaga habang kumakain. Dito sa biglaang kasal natin, hindi. Pero sa bonggang kasal natin sa simbahan, oo. Sagot ng binata. Bakit hindi? Baka magtampo ang mga yun. Ngumiti si Marky. Maghahanda pa rin naman tayo at tiyak na pupunta ang mga yun. Tumango na lang si Gia at hindi na muling nagtanong pa. Nang matapos sila sa pagkain, ay kaagad nang inihatid ni Marky ang dalaga sa kanila. Ingat ka, i-text mo ako kapag nakauwi ka na. I love you so much. Ngumiti si Marky. I love you too, mahal kong matakaw. Tumawa si Gia at bumaba.
Hinintay muna niyang makaalis ang binata bago siya pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso kaagad si Gia sa kanyang kwarto. Ibinaba niya ang mga bago niyang pagkain bago magtungo sa CR para maligo. Nang matapos siya, ay agad siyang nagbihis at sumampas sa kama. Gia? Napalingon ng dalaga sa pinto nang marinig niya ang boses ng kanyang daddy. Anak, papasok ako. Sige po, Dad. Sagot ng dalaga. Bumukas ang pinto at pumasok ang ama ng dalaga. Napatawa na lamang ito nang makita ang maraming pagkain sa kama nito. Alam ko na kung bakit palagi may dalang pagkain si Marky. Sabi ng ama ni Gia at naupo sa tabi ng dalaga. Kamusta naman kayong dalawa? Okay lang po. Daddy, ikakasal na kami ni Marky. Secret lang po natin ha. Biglaan po yung kasal namin kasi ipapakasal na siya sa iba eh. Nasabi na sa amin ni Marky ang tungkol dyan. Huwag kang mag-alala at botong-boto ako sa nobyo mo. Siguradong-sigurado ako na mamahalin ka ni Marky at hindi sasaktan. Opo, mabait si Marky. Thank you po sa inyo ni Mommy kasi tinanggap niyo kami. Mahal na mahal ko kayo, Dad. Thank you, my baby princess. Pwede bang mag-bonding muna tayo dito? Gusto kitang makasama. Oo naman po, Daddy. Ikakain natin tong bonding natin. Dapat kasama ako. Napalingon ng dalawa sa pinto at nakita nilang nakatayo doon ang ina ni Gia. Syempre naman, Mommy. Baby niyo po ako. Na-miss ko yun. Natawa ang mga magulang ni Gia bago maupo sa tabi niya. Masaya ang mag-asawa dahil may kanya-kanya ng buhay ang kanilang mga anak. Pero nakakaramdam din sila ng lungkot dahil mawawalay na ang mga ito sa kanila. Mahal na mahal namin kayo ni Gio. Kayo ang mga baby namin forever. At kayo po ang mommy and daddy namin forever. Sagot ni Gia at niyakap ang kanyang mga magulang. Konti na lang matatapos na ang bahay natin. Nahangiting sabi ni Gia habang nakatingin sa ipinapagawa nilang bahay ni Marky. Sa katabing village lang nila Gia, nagpagawa ng bahay si Marky. Gusto kasi ni Gia na malapit pa rin siya sa parents niya at sa kuya niya. Pinipinturahan na lang siya. Kapag natapos na ang kasal, pwede na tayo ditong umuwi. Pero wala pa tayong mga gamit. Meron na. By tomorrow or next day, dadating na yung mga gamit natin. May mga tao ring maglilinis dito at mag-aayos. Grabe, pangarap lang natin to noon. Tapos ngayon natutupad na. Nasa tamang partner na talaga ako. Nasa tamang poging hot partner ka na. Basta lagi ako nakasuporta sa'yo. Mahal na mahal kita, Gia. I love you so much, Marky. Nagtagpo ang kanilang mga labi at napahiwalay na lamang sila sa isa't isa nang pumasok ang magagawa sa loob. Nahiya naman si Gia kaya napayuko siya. Tumawa lang si Marky at inakbayan siya. Una na po kami. Kumain na rin po kayo maya-maya. Umalis ang dalawa doon at bumalik na sa kanilang kotse. Alam ni Marky na nagugutom na ang kanyang nobya, kaya dinala niya kaagad dito sa Samgyup restaurant. Huwag tayo dito, sabi ni Gia na ikinataka ng binata. Matagal pa kasing lutuin, nabibitin ako. Doon na lang tayo sa Eat All You Can. Tumawa si Marky at agad na pinaandar ang kotse paalis sa lugar na yon. Huminto sila sa Eat All You Can restaurant. Kapag uulit, ikaw ang kumuha Nakakahiya kasi. Baka sabihin nila ang takaw-takaw ko. Alam ko naman yun pero nakakahiya pa rin. Dapat ba ako lang nakakaalam ng pagiging matakaw mo? Tumango si Gia. Oo, mga importanteng tao lang kasi ang nakakaalam nun. Hindi mabilang ni Marky kung nakailang beses siyang bumalik sa kuhanan ng pagkain bago mabusog si Gia. Ang dami na rin tumitingin sa kanya pero ipinagsawalang bahala niya lang dahil mas mahalaga sa kanya ay ang mabusog ang kanyang nobya. May gusto ka pang puntahan? Malambing na tanong ni Marky kay Gia. Sa kondo mo ako matutulog. Cuddle-cuddle tayo. Tumango si Marky at idiniretso ang kotse sa kondo nito. Hindi na kailangan pang kumuha ni Gia ng damit sa bahay dahil marami siyang damit sa kondo ng binata. Nang makarating doon, ay kaagad binuksan ni Gia ang TV bago tumihaya sa sofa. Papalit lang ako ng damit. Tumutok lang si Gia sa TV at hindi niya namalayang nakatulog na siya.
Nang makalabas si Marky ng kwarto, ay natawa siya na makitang tulog ang dalaga at humihilik. Iba ka talaga. Pinisil niya ang pisngi ng dalaga bago ito buhatin at dalhin sa kwarto nila. Tulog ka lang dyan. May gagawin lang ako. Hinalikan niya sa noo ang kasintahan bago lumabas ng kwarto dala ang laptop. Naupo siya sa sofa at binuksan ito. Nasa gitna siya ng pagtatrabaho nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napahinga na lamang ng malalim si Marky bago sagutin ang tawag. What's up? Bati niya sa ina. Pinapaalala ko lang, ayoko ang deal natin, Marky. Next month na ang kasal niyo ni Nina at kapag wala kang naiharap sa akin na asawa mo, next week, wala ka nang magagawa. Ma, ayaw niyo kasing maniwala na girlfriend ko si Gia eh. Maghintay ka lang. Lagi ka ring manood ng TV para may update ka sa akin. Hindi ako naniniwala sa Marky. Si Gia? Parang kapatid mo lang yun? Tinawanan lang ni Marky ang kanyang ina. At malabong patulan ka ni Gia. Hindi pumapatol sa abnormal yun. Mama naman, sinend ko na yung picture namin na magkadikit yung labi namin. Kasalan ba talaga ang patunay na siya talaga yung girlfriend ko? Malay ko ba kung edit lang yun? Masungit na sabi ng ina ni Marky. Marriage certificate at singsing ang gusto kong patunay. Kung si Gia nga talagang babae sa buhay mo, masaya akong tatanggapin siya. Aba Marky, malalaos ka na sa kalendaryo, wala ka pang asawa. Kaya ba ipinagkasundo niyo ako kay Nina? Ganun ba kayo ka-excited na mag-asawa ako? Napanguso si Marky. Oo, at isa pa, naghahabol kami ng apo. Ang tanda na namin ng papa mo. Baka wala kaming maabutang apo niyan. Ang nega mo, mama. Matagal pa kayo mabubuhay ni papa. At maaabutan niyo ang apo niyo. Sagot ni Marky sa kanyang ina. Hintay lang kayo. Ihahataw ng anak niyo ang performance pagkatapos ng kasal namin ni Gia. Magyabang ka sa akin kapag may napatunayan ka na. Pang-aasar sa kanya ng ina. Sige na, papatayin ko ng tawag. Mag-iingat ka. Napailing na lamang si Marky at napatawa. Alam ng binata na naniniwala na ang kanyang ina na si Gia talaga ang babae sa buhay niya. Pero wala nang bawian. Ikakasal na talaga sila ni Gia at masasaksihan yon ng buong mundo. Nang magising si Gia, ay nagtaka siya kung bakit nasa kwarto na siya. Nagkibit-balikat na lang siya at lumabas ng kwarto. Nagkasalubong ang kilay ni Gia nang bumungad sa kanya sina Nina at Marky na masayang nag-uusap. Agad na lumapit si Gia kay Marky at kumapit dito. I'm not planning to steal your boyfriend. I'm just asking his help about my boyfriend. Ikakasalan kasi kami ng boyfriend ko next week. Tumango si Gia. Kami rin eh. Anyway, aalis na ako at mukhang masama ang timpla sa akin na mapapangasawa mo. Paalam ni Nina sa binata. See you at my wedding, Mr. Johnson. Salamat, Nina. Hindi na kita may hahatid sa baba at naging tuko na itong mahal ko. Natawa si Nina. It's okay. Sasalubungin naman ako ng fiancé ko. Ngumiti muna si Nina bago lumabas ng kondo ni Marky. Gutom ka na? Malambing na tanong sa dalaga. Punta tayo kila Kuya Gio. Namimiss ko na ang kuya ko eh. Sige, should we go now? Tumango lang si Gia at humiwalay sa kanya. Lumabas sila ng kondo at tumiretso sa kotse ni Marky. Hindi ba tayo dadaan sa fast food? Wag na. Alam mo kasi, masarap magluto ang Kuya Gio ko. Kaya nagaya ko sa kanila. Natawa si Marky. Pasensya ka na. Wala rin akong alam sa pagluluto. Pero don't worry, mag-aaral ako para sa'yo. No problem. Sagot lang ni Gia. Nang makarating sa bahay ni Gio, ay dire-diretsong pumasok ang dalawa sa loob. Wrong timing nga lang dahil naglalambingan si Gio at Viela. Lagi kayong istorbo. Masungit na sabi ng kanyang kuya. Anong pinunta niyo rito? Kuya, nagugutom ako. Chicken curry please. At talagang nang istorbo kayong dalawa ng lambingan namin dahil gutom ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Gio sa kapatid at napailing na lang. Hindi ko alam kung anong tiyan at bitukang mayroon ka. Ang liit mong babae pero ang takaw mo. Uuwi na lang kami. Mukhang ayaw mo naman akong pakainin. Madramang sabi ni Gia.
As if matitiis kita. Marky, panoorin mo ako magluto. Para sa susunod, ikaw na ang magluluto para kay Gia at hindi nyo na kami istorbohin ni Viela. Nagtungo ang dalawang binata sa kusina, samantalang naiwan naman ang dalawang dalaga sa sala. Kailan ang kasal niyo ni Kuya Gio? Tanong ni Gia sa kaibigang si Viela. Pinagpaplanuhan pa lang namin, di pa namin alam ang exact date. In fairness, no? Sa hinaba-haba na napagdaanan namin, sa simbahan pa rin ang bagsak. Naming dalawa. Pabebe kasi si Vince eh. Sabi ni Gia at humagikik. Buti na lang at napaamo ni Rika. Kung hindi, baka 50 na tayo na ikasal. Hindi na rin masama ang 50 kaso menopause na tayo nun. Hindi na tayo makakabuo ng mga anak natin. Basta, happy na ako kay Marky. Papakasalan niya ako at bubuo kami ng masayang pamilya. Happy na rin ako kay Gio. Ang tagal kong patay na patay sa kanya at ganoon din naman siya sa akin. Palang talaga yung rules nila. Komento ni Viela. Parehong natawa ang dalaga at napailing na lang. Nagpatuloy lang sila sa kwentuhan hanggang sa ilang sandali lang ay tawagin na sila ni Gio para kumain. The best ka talaga magluto, Kuya Gio. Kaya siguro patay na patay sa'yo si Viela eh. Yep. Mayabang na sagot ni Gio. Hindi lang sa pagluluto ko siya patay na patay. Gwapo kasi ako at hot, kaya mas lalo siyang na-inlove sa akin. Kahanginan mo na naman. Nakangiwing sabi ni Viela. Buti na lang talaga mahal kita kaya natitiis ko yung kayabangan mo. Kahit naman hindi ako mayabang, sigurado pa rin akong hindi mo ako iiwan. Malambing na sabi ni Gio sa kasintahan. Ngayon mo pa ba ako iiwan? Kung kailan naman nagkasundo na yung pamilya natin? Kain na lang natin to. Masyado kayo matamis. Nahihiya na kaming dalawa ni Gia dito eh. Pero ito, seryosong usapan. Marky, ipagkakatiwala ko sa iyo ang kapatid ko. Pero oras na pumunta sa akin yan at umiiyak dahil sinaktan mo, hindi ako magdadalawang isip na bawiin yan sa'yo. Ibibigay namin si Gia sa'yo at kung ayaw mo na, maayos maibalik sa amin. She's our princess. Hindi namin kaya makita nasasaktan yan. Napaseryoso si Marky. I won't hurt her, that's a promise. Sa 8 years namin magkarelasyon ni Gia, mas lalo lang ako nahuhulog sa kanya. Siya? Masasaktan ko? Hindi pa ako gago para gawin ang bagay na yun. Walang ibang ginawa yan kundi mahalin ako. Kaya bakit ko yan sasaktan? Kuya, kung alam mo lang kung paano ako mahalin ni Marky. He never hurt me. Sa tagal namin magkarelasyon, puro pagmamahal lang ang natatanggap ko mula sa kanya. Hinawakan ni Gia ang kamay ng kanyang kasintahan na si Marky. At saka, baka siya pang saktan ko. Nang matapos silang kumain, ay kaagad nang nagpaalam si Gia at Marky sa dalawa. Talagang nakikain ka lang sa kanila, no? Tumawa si Marky bago hinalikan ang kamay ng kanyang kasintahan. May gusto ka pa bang puntahan? Umiling si Gia. Balik na tayo sa kondo. Gusto kong mag-cuddle tayo. Dumiretso si Marky sa kondo at nang makarating doon, ay kaagad na pumasok ang dalawa sa building. Thank you for everything, Marky. Sabi ni Gia habang nakayakap sa binata. Thank you din, Gia. Sagot ng binata at hinalikan sa noo ang kasintahan. Ngayong araw ang kasal ng dalawa, kaya naman kinakabahan si Gia na sobrang na-excite. Nasaan si Marky? Bakit wala siya dito? Sabi po ni Sir Marky, sa venue na raw po kayo magkita. Sagot ng babaeng nag-aayos sa kanya. Doon na raw po siya didiretso dahil may asikasuhin pa raw po siya. Tumango lang si Gia at tumutok sa kanyang cellphone habang inaayusan siya. Ilang saglit lang ay natapos na ang pag-aayos sa kanya. Agad na tumayo ang dalaga at nagtungo sa CR para isuot ang kanyang dress. Ang ganda niyo, ma'am. Nakangiting sabi ng nag-aayos sa buhok niya. Hindi na ako nagulat kung bakit hulog na hulog sa'yo si Sir Marky. Ngumiti si Gia at tumingin sa salamin. Perfect na perfect ang itsura niya ngayon at talagang namang bagay sa kanya ang dress na pinili niya. Saan ba ang wedding venue namin? Sa isang garden po malapit dito. Garden wedding po ang ganap sa kasal niyo. Nakangiting tumango lang si Gia at pinaglaruan ang hawak niyang bulaklak.
Nang makarating sa kotse, ay tahimik lang si Gia habang nakangiting nakatingin sa bulaklak na hawak niya. Ito ang pinakamahalagang araw para sa dalaga at talaga namang sobrang saya ng kanyang puso. Mapapangasawa niya na ang binatang pinangarap niya lang noon. Ang binatang itinuring siyang reyna at minahal siya ng lubos. Nang huminto ang sasakyan ay napatingin si Gia sa labas. Nangilid ang kanyang luha nang makita ang magandang design ng garden na paggaganapan ng kanyang kasal. Baba na po tayo, ma'am. Congratulations po sa inyo. Sabi ng driver pagkatapos siyang pagbuksan ng pinto. Thank you. Nakangiting tugon ni Gia bago dahan-dahang naglakad papasok mismo sa entrance. Bahagyang napatalon sa gulat ang dalaga nang tumugtog ang kantang 1,000 Years habang naglalakad siya. Mula sa dulo ay natanaw niya ang binatang kanyang minamahal ng lubos. Nakangiti ito sa kanya at pasimpleng nagpupunas ng luha. Nang makalapit siya sa binata, ay nasilayan niya kung paano ito umiyak at kahit na ganoon, gwapo pa rin ito. Bakit maraming kamera dito? Tanong ni Gia sa binata at pinunasan ng luha nito. Don't tell me nakikita tayo sa TV. Gusto kong maging saksi ang buong mundo sa kasalan natin. Kaya naman naka-TV ang kasal natin. Lahat ng channel nakikita tayo. Napatawa si Gia. Ikaw na talaga, Mr. Johnson. Naglakad ang dalawa patungong altar kung saan naghihintay ang isang pare. Buong seremonya ay taimtim lang silang nakikinig. Groom, you may now kiss your bride. Sabi nito. Agad namang hinarap ni Marky ang asawa at hinalikan nito. Kanya-kanyang palakpak at bati ang mga saksi sa kanila. Congratulations to us, sabi ni Marky. Kasabay nun ay ang pag-ulan ng mga petals na mula sa helicopter na dumaan. Ang daya, hindi nagsabi. Napalingon sila sa sumigaw. Natawa ang dalawa na makita ang kanilang mga kaibigan. Yung iba ay nakasimangot at yung iba ay nakangiti. Sana all pina-TV, sabi ni Rika. Congratulations, couples. Ibang klase talaga ang paring Marky namin. Siyempre, alam ko naman kapag napanood nyo ay pupunta kayo. Kaya naghanda talaga ako. May pakain naman pala. Hindi naman kami magtatampo, sabi ni Iya. Nagtungo sila sa mismong main garden. May mga iba't ibang pagkain na nandoon. Dinamihan ni Marky dahil hindi pwedeng uuwi ng gutom ang inimbitan niyang reporters. Kain lang kayo. Nakangiting sabi ni Marky bago maupo sa table nila magkakaibigan. Mas lalo kitang minahal dahil dito sa handa, sabi ni Gia na masaganang kumakain. Alam na alam mo talaga kung paano ako pahulugin sa'yo. Araw-araw ka namang in love sa akin, sagot ni Marky sa asawa. Hintay pa tayo dahil siguradong pupunta na dito sila mama at parents mo. Hindi nga nagkamali ang binata dahil ilang saglit lang dumating na ang kanika nilang mga magulang. I told you, mama, si Gia ang babae sa buhay ko. Paano ba yan? May asawa na ang anak mo. Congratulations! Nakangiting sambit ng ina ni Marky. I'm so happy for the both of you. Buti na lang Gia at ikaw ang nakatuluyan ni Marky. Pasensya na kung pinressure ko si Marky na maikasal kayo. Makulit kasi ang kumari ko, ang nanay ni Nina. Pinipili talaga niya ang anak niya sa anak ko kaya no choice ako kundi ang i-pressure siya. Ayos lang po. Nakangiting sagot ni Gia. Plano po talaga namin ni Marky na magpakasal. Alagaan mo mabuti ang anak ko, sabi ng mami ni Gia kay Marky. Prinsesa namin yan at sigurado mabubugbog ka ng kuya at ama niyan kapag sinaktan mo. Opo, naiintindihan ko. Hinding-hindi ko po sasaktan si Gia. Mamahalin ko lang po siya ng lubos at aalagaan ng mabuti. Siyempre, lagi ko rin pong bubusugin ng pagkain. Nang matapos ang kasiyahan, ay kaagad na dumiretso ang mag-asawa sa kanilang bahay. Anak na lang ang kulang. Gusto mo gumawa na tayo? Talagang bibinyagan natin ang bahay natin? Natatawang tanong ni Gia sa asawa niya. Ngumisilang si Marky at dumiretso sa kwarto nila. Inilapag siya ni Marky sa kama at agad umibabaw sa kanya. Asawa na kita. Ang magandang babaeng bumuo ng buhay ko at nagbigay ng kulay sa buhay ko.
ang lalaking mahal na mahal ko. Hinaplos ng dalaga ang pisngi ng kanyang asawa. I love you so much, Marky Johnson. Mas mahal kita, Gia Ramirez Johnson. And with that day, Gia gave herself to her lovely husband. Anong gusto mong kainin? Malambing na tanong ni Marky sa kanyang asawa. May nagtitinda pa kaya ng mangga sa ganitong oras? Tanong ni Gia habang nakatingin sa orasan. 3:00 na ng madaling araw at bigla siyang sinumpong ng paglilihi. Hahanap ako. Mag-iingat ka ha. Ngumiti si Marky at lumabas ng bahay. Napanguso naman si Gia at napahima sa tiyan niyang 4 na buwan na. Naaawa siya sa asawa dahil kauuwi lang nito galing opisina tas aalis na naman kasi nagugutom sila ng anak niya. Kailangan nating bumawi sa daddy mo. Pagpahingahin naman natin siya at sobrang pagod na siya. Ilang saglit pang naghintay si Gia bago bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Marky na may dalang kanin at ulam. Dala rin ng binata ang mangga nitong hiwana at may sausawan. Thank you. Pasensya ka na ha. Dapat nagpapahinga ka na eh. Ngumiti si Marky. Walang problema. Nag-leave na naman ako 1 week sa opisina. Basta para sa inyo ni baby gagawin ko ang lahat. Magpahinga ka na. Ako nang bahala dito. Sige na po. No, hihintayin kitang matapos. Nahiga si Marky at yumakap sa kanyang bewang. Hindi na inistorbo ni Gia ang asawa at nagpatuloy na lang sa pagkain. Nang matapos siya, ay nilingon niya ang asawa. Natawa na lamang siya nang makitang tulog na ito. Maingat na bubangon si Gia at lumabas ng kwarto. Hinugasan niya ang pinagkainan at uminom na maraming tubig bago bumalik sa kwarto nila ng asawa. Tumabi siya rito at niyakap ito ng mahigpit hanggang sa makatulog siya. Nang magising si Gia, ay tulog pa ang kanyang asawa kaya bumangon siya para ipagluto ito ng almusal. Ang aga namang nagising ng asawa ko. Napangiti si Gia nang maramdaman ng asawa niya sa kanyang likuran. Dapat ako ang magluluto ng breakfast natin eh. Hayaan mo nga ako naman. Masyado ka ng pagod. Maupo ka na at malapit na ako matapos. Hinalikan siya ni Marky sa pisngi bago maupo. Ilang saglit lang ay natapos na si Gia. Inilapag niya ang mga niluto at nilagyan ng pinggan bago siya umupo. Mapagmahal naman pala talaga ang misis ko. Gusto mo mag-shopping tayo kaya mamasyal? Lalabas tayo pero ikaw ang bida ngayon. Gusto ko ma-relax ang asawa ko kaya may hinanda ko para sa'yo. Kiss mo lang Gia, tanggal na lahat ng pagod ko. Sagot ni Marky. Nang matapos kumain ng dalawa, ay kaagad silang nagbihis at umalis ng bahay. Birthday nung kambal, mukhang nakalimutan mo. Natawa si Marky. Nakalimutan ko nga. Doon ba tayo pupunta kila Vince? Tumango si Gia. Nare-relax ka kasi kapag nakakasama mo ang mga kaibigan mo at nagagawa niyo mga hilig niyo noon. Kaya naisip ko na doon ka dalhin. Ngumiti lang si Marky at hinalikan ng kamay ng asawa. Nang makarating doon, ay kaagad na bumaba ang dalawa at pumasok sa loob ng bahay nila Vince. Gia, Marky! Kinawayan sila ni Iya na makita sila nito. Hello? Kumaway pabalik si Gia at inabot ang regalong dala sa kambal na anak ni Iya. Happy birthday sa kambal namin. Thank you po, Ninang. Sagot ng dalawa at hinalikan siya sa pisngi. Kayong dalawa na lang ang kulang. Nandito na kasi sila kanina pa. Mga pre. Agad na inapira ni Marky ang mga kaibigan na makapasok na sa loob. Diyan ka muna sa mga kaibigan mo. Pwede rin kayo mag-inom pero wag sobra dahil magdadrive ka pa. Love you. Sagot lang ni Marky. Hinalikan muna ni Marky ang asawa bago ito pakawalan. Nagtungo si Gia sa mga kaibigan niya. Fresh naman ni Buntis. Sabi ni Viela. Siyempre, kamusta pala ang triplets mo? Makulit pa rin. Iniwan ko muna saglit kila mami. Postahan, babae ang anak ni Gia. Sabi ni Rika. Masyado kasi siyang fresh tingnan. Lalaki yan. Ipupusta ko 1,000. Napailing na lang si Gia nang pagpustahan ng kanyang 3 kaibigan ang magiging gender ng kanyang anak. Kailan niya balak sundan ng kambal? Usisa ni Gia kay Iya
habang kumakain sila. Malalaki na rin ang mga anak nyo. Ikaw na lang pala ang hindi nakakaalam? Natawa si Iya. 1 month prege ako ngayon. Napangiti si Gia. Kaya palang fresh mo rin? Ibang klase ka talaga, Mrs. Baltasar. Mayabang nang umisi si Iya at sinalinan pa ng pagkain ng pinggan niya. Kung matakaw na si Gia noong hindi pa siya buntis, mas tumakaw siya ngayong buntis siya. Mayat maya siyang gutom. Mayat maya silang gutom ng kanyang baby. May pangalan na kayo sa baby nyo? Kapag babae, Maria Gianna. Kapag naman lalaki, Marcos Giovanni. Sagot ni Gia at hinaplos ang kanyang tiyan. Pati pangalan ng anak nyo masyadong expensive. Ibang klase na kayo mag-asawa. Pwede na kayo maging ninang at ninong of Manila. Kinindatan lang ni Gia mga kaibigan at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos silang kumain, ay lumapit na sila sa mga asawa nilang nagiinuman. Huwag kayo magpakalasing at malayo pa ang uuwian natin. Sabi ni Iya. Vince, taga Zambales pa tayo. Alalahanin mo uuwi tayo mamaya. Taga Zambales ang mag-asawang sina Vince at Iya. Dito lang nila isinelebrate ang birthday ng mga anak para malapit sa lahat. Konti lang naman ang iniinom namin. Nagkukwentuhan lang kami. Chill ka lang. Baka mapano ang anak natin eh. Pagod ka na ba? Tanong ni Marky kay Gia. Sabihan mo ako kung inaantok ka na kung gusto mo nang umuwi ah. Mamaya na. Mag-enjoy ka muna kasama ng mga kaibigan mo. Naglaro ang mga kalalakihan ng video games at napapatawa na lamang sila Gia sa tuwing natatalo sila. Wala pa rin talaga makakapantay sa galing ko. Nakangising, sabi ni Marky at tumayo. Paano? Mauna na kami ng asawa ko at mukhang pagod na siya. Sa susunod ulit. Ingat kayo. Tinanguan lang nila ang kanilang mga kaibigan bago umalis. Nang makarating sa kanilang bahay, ay kaagad na nahiga ang dalawa sa kwarto. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Gia sa asawa. Oo, thank you sa pagpapasaya mo sa akin lagi. Mahal na mahal kita, Gia. Thank you rin sa pang-spoil sa akin at pagsisilbi sa akin. I love you so much, Marky. Gia loves Marky so much. At alam niya na palagi niyang susuportahan ng asawa sa anuman at kahit anuman ang gustuhin nito. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Billionaire's Secret Love. Written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!